Tayo po'y mapalad na makapanayam si Undersecretary Nicholas Felix T. ng DOJ. Good morning po, Undersecretary. Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Salamat sa Morning. pag-imbita sa inyong programa. Okay, ito ho muna po. Alam po natin na sa ilalim po ng kasalukuyan pong batas na Republic Act number 10630 na itong si Nash, 14 years old po ito, no? So sakop siya noong batas po exempting him from criminal liability, di po ba? Tama po yun. Okay, klaro yan. Yung pong si Rod ay 15 anyos. So sa ilalim po ng naturang batas, siya po ay kinasuhan nga, no? Ito nangyari, kinasuhan ng PMP. At haharap siya sa kaukulampong paglilitis ng husgado para po doon sa magiging sentensya po sa kanya o desisyon po ng huwes kung paano po yung kanyang rehabilitasyon, saan siya i-confine, and eventually nga po yung mangyayari pong proseso bago po sa paghantong niya ng 18 anyos. Ito pong tanong namin. Sa ilalim po ng 10630, meron po ditong enumeration ng mga sinasabing krimen na kapag ginawa ng bata with discernment, edad 15 po pataas, mahaharap siya sa kasong kriminal, di po ba? Tama po yun. Basta may Okay. discernment yun. 15 Yes, opo. to 18. Opo. Pero dito po sa enumeration po ng mga sinasabing krimen, wala po yung anti-terrorism law natin kasalukuyan. Yun ho bang ginawa nung bata na pumunta sa eskwelahan at nag-mass shooting, sa ilalim ho ba ng anti-terror law natin? Terrorism po ba yun? Yun una-una, ang mag-govern dyan, talaga yun Juvenile Justice Welfare Act, no? Na general rule, yung bata, pag below 15, exempt sa criminal liability. Pag 15 to 18, maaari siyang makasuhan kung may discernment. Sakop nun lahat ng krimen Lahat ng krimen na pwedeng madawit ang bata sa edad yun basta may discernment. Pero ang tanong natin, kung ang ginawa ba nila ay maaaring maituturing terrorism under the Anti-Terror Act. Yung, sa ngayon, medyo nag-iingat kami dyan, dahil kailangan natin pag-aralan muna ng mabuti, Dahil unang-una, nung panahon naman na pinasa ng ating mga mambabata sa Anti-Terror Act, wala pa naman nakita ng ganitong klaseng kasamaan, Na kung saan na mangyayari dito sa bansa natin, Na kung saan may mga kabataan na nag-engage sa mass casualty event, Pero kung titingnan natin yung mga approach ng ibang bansa, may mga ibang bansa na na kinakasuhan, pinaprosecute ang mga nadadawit dito na bata sa terrorism statutes nila, Kaya kailangan natin pag-aralan ng mabuti, kung unang-una kung sa salita na ginagamit ng Anti-Terror Act, masasakop pa yung ganitong mga gawain, at pangalawa, kung intention ba talaga ng ating mga kongresista na isakop ang ganitong gawain sa Anti-Terror Act. At pangatlo, siguro pwede tingnan na din natin kung gusto ba talaga natin to, Dahil yung mga isang sa mga consequence yan ay ang bata may tuturing na terorista, Parang siyang NPA, parang siyang Abu Sayyaf, 'di ba? Parang handa ba tayo na may ganung tatak na ibibigay sa mga bata na to. Opo, yung nga po, kaya nga po napaka-importante rin po na ngayon pa lang pinag-uusapan na itong mga bagay na ito, kasi nga sa ibang mga bansa po may mga ganun ng pangyayari. Pero kung ito po hindi menor de edad, yung pong kung isang tao na legal age ginawa yung mass shooting na iyon, sa 50 lugar, eskwelahan man yan, public market o saan, terrorism yun. Kailangan natin tingnan na mabuti, Kasi yung Anti-Terror Act, in-amend nito yung Human Security Act. At ang ginawa nito, talagang pinalawak yung definition ng terrorism, Tapos kung titignan mo yung salita, kung konting mamimiloso po ka lang, pwede mong sabihin, napasok, Pero kailangan pa talaga namin pag-aralan ng mabuti. Hindi lang kami sa DOJ, pati yung mga kasama ng mga ahensya sa Anti-Terrorism Council. Okay. Pag dyan tayo papunta, Pag gusto natin pumunta dyan. Okay. Dahil nga baka naman madami mga consequences to, At hintayin na lang natin, pag-aralan muna natin to. At in the meantime, kung may mga ibang mga krimen na pwedeng maidawit yung bata, tulad ng ginagawa natin ngayon, di ba, sinacharge siya ng multiple murder, doon na muna tayo. Okay, sige po. Sir, napag-usapan po kahapon sa hearing na
merong nangyayari po na recruitment, di po ba, na sa mga kabataan ginagamit nga ang internet, no? So, sa ilalim po ng kasalukuyang umiiral mga batas, ano po ang governing law dito? Doon sa bata, menor de edad, and meron pong grupo. Ano man po ang tawag nyo dyan, ano man pong grupo ito kasi dumarami po naman sila. Tapos, nirecruit mo yung bata, na-impluensyahan mo, na gumawa by stages and eventually nga po gumawa na po ng karahasan, hindi lang sa kanya sarili, kundi sa kapwa nito. Paano po ang batas diyan kapag ho yung pinanggagalingan nung grupo ay sa ibang bansa at yung pong dinadaanan niya na pamamaraan which is the internet o yung pong particular po na anuman pong application man o games man yan po o anuman? Tinitingnan namin tong pangyayari na to, no? Yung tinatawag natin na nihilistic violent extremism, tinitingnan natin to no, ng kabuuhan niya, no? Ikaw na nagsabi, nakwento mo naman ng Ted, yung proseso dito, no? Nasa sa mga online games, doon unang in-identify kung sino mga batang maaaring mag-groom at ma-recruit. Tapos, unti-unti silang ina-isolate, linalayo lumilipat sila no, sa ibang platform, tapos unti-unti doon ina-isolate at tinatry i-radicalize yung bata. Parang yung mga ginagawa niyang mga bagay, umpisa muna yan sa pag-generate ng sariling parang CSAM, no? O yung parang child porn, tapos sasaktan yung sarili, tapos hanggang umabot na doon sa mass casualty event. So para sa amin, yun ang dapat tingnan natin, no? Yun ang ideal na sa atin, na meron tayong legal framework sa nihilistic violent extremism. Pero ngayon, habang wala pa yan, aasa talaga tayo sa mga batas na maaaring madawit, no, sa mga gawain na to. Kaya titingnan natin yung mga individual na activity diyan, kung anong saan pwedeng madamay. Halimbawa, kung in the course of controlling the child, parang pinapaproduce siya ng CSAM o yung child pornography, doon tayo papasok sa RA 11930. Tapos pero kung doon sa simpleng NBE lang, kung yung grooming pa lang, medyo wala pa tayong batas para dyan talaga. Opo. Kung kayo pong ako konsultahin ng ating mga kagalang-galang na mga policy makers, anong concept ng batas nun? Para dito sa kaninyo ay nihilistic violent extremism na ito na idinadaan po sa internet. Yan, talagang unang-una dapat maganda talaga yung nangyari kahapon sa hearing, no? Dahil nakilala na na-recognize na talaga ng mga tao na may ganitong problema. At na-recognize din natin na nandito na sa bansa natin. Pangalawa, yung maganda dyan, binigyan natin ng pangalan. Kasi kung may pangalan yan, talagang mas makikilala ng mga tao kung nakikita nila na nangyayari sa mga anak nila at maaaring magkatugon. So yan ang unang-unang gagawin. No? Talagang dapat mabigyan natin ng definition niya, ng pangalan niya. Pangalawa, dapat alam natin kung sinong tutugod dyan na ahensya. Kadalasan, at dapat para sa amin, dapat multi-agency yung sasagot dyan. Hindi kaya ng police lang to, hindi kaya ng DSWD lang to, hindi kaya ng DOJ lang to, no? Kasi napakadaming aspeto ng problema na to na dapat ma-address. Kaya dapat sama-sama lahat. At hindi lang pamahalaan, dapat yung mga platform may kanya-kanya mga obligasyon, dapat yung mga eskwelahan, dapat mga pamilya, dapat mga komunidad may kanya-kanyang mga tungkulin para sugpuin ang problema na to. Tapos, ang maganda isang tanong mo, Manong Ted, international to diba? It crosses borders, not just hindi lang yung mga perpetrator, pati yung mga platform, cross-border yan. Kaya importante din na ang batas na gagawin natin ay may extraterritorial application. At recognize yung international aspect nito na kung saan may empower tayo na makipag-ugnayan sa mga foreign law enforcers, sa mga foreign internet platforms upang ma-address ng buo itong problema na to. Extra territorial, meaning maaring sakupin yung ibang bansa na pinanggagalingan noong pong mismong mga network na ito. Paano po yan? Meron na ho ba tayong ganyan ngayon existing o sa ibang mga bansa? Paano po yun?
marami naman, no? Marami naman tayong mga batas na may extraterritorial application. Sa human trafficking law, no? Tsaka sa anti-OSAIC and SISAIM law, may extraterritorial application to. At yung Anti-Terrorism Act naman natin to some extent, may extraterritorial application to. So hindi naman bago tong concept ng extraterritorial application sa mga ibang penal law. Opo. Sabi ng CICC nila, Yusek Aboy Paraiso, problema din nila kasi yun nga itong mga halimbawa itong mga Gorbox ba yun siya? Itong mga games na to, no? Gorbox, Roblox. Wala silang office sa Pilipinas. Tama. And then gusto nilang papanagutin ito o anuman, hindi nga nila sakop. Yun ho yung sinasabi ho ninyo na pwedeng. Ayan. Go ahead, sir. Yan. Yan ang isa sa pinakamalaking mga challenges natin sa ganito mga batas, no? Sa ganito mga problema, dahil nga yung mga ibang mga plataforma, hindi natin sila hawak. Diba? At yung iba nga, kahit sabihin natin hawak natin, para sa amin, minsan kulang pa yung ginagawa nila. Kaya ang malaking bagay talaga dyan yung coordination with mga foreign partners, lalo na yung mga bansa kung saan doon naman may presence tong platform na to, no? Dahil yun ang magiging avenue natin upang humingi ng tulong sa kanila or kahit pa paano ma-convince sila o ma-puwersa sila na natulungan tayo. Okay, hindi ba sir kayo po ang I think ang in charge din doon sa anti-exploitation of women and children, di po ba? Tama, sa cluster po natin yun sa DOJ. Oo. So kayo po doon sa mga online na mga sex video, yung pong mga human trafficking po online na ginagawa, di ho ba usually po tagalabas ng bansa dito ang mga suspect? Opo. How do you go about it? Malaking bagay yung coordination with foreign law enforcement. So kadalasan yung foreign law enforcers sila magre-refer sa atin, no, na may CSAM na binibiktima ay batang Pilipino. So kikilos tayo dito sa end natin para madakip yung mga perpetrator dito. At kadalasan alam natin mga kamag-anak to, no. Sila naman ginagawa nila yung part nila upang madakip yung perpetrator doon sa side nila, no. Tapos dahil sa kapag-ugnayan na ito, may mga sharing tayo ng evidence upang mapalakas yung mga kanya-kanyang mga kaso. At isa pang napaka-importante ay may nakukuhang mga danyos, no, mula dun sa perpetrator abroad para sa mga biktima dito sa Pilipinas. Yun yung modelo na yun, napakaganda modelo yun. Sana kung magkakaroon tayo ng batas dito sa NDE, sana maisama natin. Okay, kasi nga po kung kayo ngayon mayroong koordinasyon sa kapwa ninyo agencies, no? Sa iba't ibang panig ng mundo para po sa pagsawata dito, ganun din. Dito nga po halimbawa sa 764 Network na mismong FBI na noon pa man nagbigay na po ng babala dito sa kanilang bansa. So sa ngayon, dapat buong mundo na po umaksyon dito, magkaisa mga bansa. So how to go about this, no? Lumalaki itong problema kasi. Tama yun, Manong Ted. Dapat talaga magkaisa ang buong mundo at madalas magkaroon tayo ng koordinasyon sa mga ibang bansa na dadamay din dito. Okay, but sa kawalan pa po ng batas, sa ngayon po na ito po'y pinag-uusapan pa lamang at baka po hindi pa natin makuha ang realisasyon sa pinag-uusapan natin na koordinasyon na ito, ano po ang inyo pong maaaring sabihin sa lahat sa amin, lalo na po sa mga magulang? Talaga awareness, no? Alam ko naman madaming mga magulang na sinubaybayan yung hearing kahapon sa Senate. At alam ko din madaming magulang talaga na hindi lang namulat at na nabigla talaga sa mga nabalitaan nila. So sana maging mas alisto ang mga magulang sa pagbantay ng kanilang mga anak. Talagang i-regulate nila ang paggamit ng mga anak nila ng internet at ang iba-ibang mga plataforma. At kung may makita silang mga senyales na yun anak nila ay posibleng nadadawit dito. At nasabi yun kahapon ng mga kaibigan natin sa HCG, pag talagang sobrang ang tagal ng oras sa internet, nag-iisa lagi, tapos medyo nagbago yung kanyang behavior, nagiging mas withdrawn siya. Siguro magtanong pa kayo, maghukay pa kayo ng konti kung may nangyayari at kung talagang medyo nakita nyong may alanganin, mag-report kayo sa DSWD or sa ating mga kapulisan. Opo, at may mga red flags na po, no? Bagamat hindi naman po nilalahat natin, pero yung t-shirt na suot nung Nash, Tama.
Actually, red flag na siya kasi kung hindi alam ng magulang, ano ba, akala niya pangkaraniwan lang pala yun. Yung pala ho, yun ang t-shirt na suot din nung mga nag-mass shooting. Tama, Yung- Columbine. Yes, sir. Okay, so Cha, we say thank you. Maraming salamat po, Thank Sir. you, Manong Ted. Thank you, Opo. DJ. Sa ulitin po, salamat na marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.